Basically, a group of creators like us who cannot stand the corruption anymore. Can you give us an idea po dito sa initiative na inyo pong sinimulan? So today we launch yung Creators Against Corruption. Basically, nagsimula to dahil nakita namin yung lamesa na punong-puno ng pera. Nakita natin yun, di ba, nakakasuka, nakakadurog ng puso. Tapos doon namin na-realize na tama na talaga. So nagka-message kami mga content creator, ano ba yung pwede namin gamitin, o ano pwede natin gawin. And yung pinaka na-realize natin, yung pinakamalakas natin na platform is definitely yung platform natin as creators, di ba? So yun yung gusto natin gawin. Ngayon, together, pag nagsama-sama tayo, we're safer and we're stronger. Mas malakas yung boses natin at mas protektado tayo kasi we watch over one another. So yun yung point nito. We are a group of creators that demand transparency, that demand accountability, that demand justice from everything that's happening. Kasi hindi na talaga natin pwede palagpasin to. Ang ganda nung sinabi ni Chris kanina na we are at the cusp of change, either for the better or for the worst. So this is a call for every creator na nandyan, na gamitin yung mga plataforma natin para talagang to make significant change. Kasi hindi na pwedeng on the sidelines na lang eh. Hindi na pwedeng nagfe-fence sit na lang eh. Ito na yung panahon na talagang we are called by our era to step in and do something. And yun yung ginagawa natin dito. So nagpapasalamat ako sa lahat ng creators na nagpakita. And in advance, sa lahat ng creators na sasali, pwede nyo tingnan hanapin nyo yung Creators Against Corruption Facebook page. Ila-launch namin today. Pwede nyo kami message doon, tas we will keep you in the loop of all of our future activities. Ayun, thank you very much, Sir Carlo. Thank you. Boom! Sir Chris, sino-sino ba pwedeng maimbitahan dito at pwedeng sumali? Lahat ng mga content creators are welcome to join. Kahit hindi politika ang pinag-uusapan nyo, kahit na anong pinag-uusapan nyo, sali kayo. Hindi lang video, kahit na text, o kaya kung malakas ka sa Facebook, nagbablog ka, nagsusulat ka, o nagsusulat ka sa X, o kahit na ano man yan, basta content creator ka, sumali ka na. Kasi ang ginagawa natin ngayon ay ginagamit natin ang ating mga boses in whatever form para makapagsalita tungkol sa mundo ng politika. Again, hindi kailangan araw-araw nag-uusap ng politika. Basta lang, kahit papano, makialam lang tayo at pag-usapan natin ng politika sa ating platform. Yun ang hinahamon namin sa lahat ng mga content creator para sumali dito sa movement na to. Gamitin nyo yung boses nyo at yung community nyo para maging mas malinaw ang usapan pagdating sa mga korupsyon at mga katiwalian na nangyayari sa ating gobyerno. So, yan ang hamon ko sa inyo lahat. Kaya sumali na kayo dito sa Creators Against Corruption. Last na, Sir Chris, may kulay po ba? May specific na kulay po ba ang kailangan bago sumali dito? Ayun ang maganda actually. Dito sa Creators Against Corruption, wala kaming kulay. Kaya ako nakaputi. Dahil ang ibig sabihin ng puti ay wala tayong kulay. Wala tayong pinapanigan na kung sino-sino. Basta sa akin, prinsipyo ang pinaglalaban natin dito. Wala tayong political colors. Kaya white, pwede tayong makisama sa mga tama at pwede tayong lumaban sa mga mali. Kahit anong kulay pa yan. Ayun, thank you very much, Sir Chris. Okay, salamat. Okay, magkita-kita tayo dito. Sir Mark, as one of the initiator nitong movement na to, can you give the audience an idea about this initiative? Masyadong malalim kasi yung problema natin sa korupsyon. Lahat ng aspeto ng gobyerno mula sa mababa hanggang sa mataas, pinasok na nung korupsyon at hindi to kakayanin ng iisang tao o iisang grupo o isang creator lang. So kailangan magsama-sama lahat. Walang kulay kasi walang pinipiling kulay yung korupsyon. Lahat ng mga partido unfortunately ay merong bahid ng korupsyon. Kailangan magsama-sama tayo para tulungan nating masolve itong problema. At tamaan naman ng hiya. Yun yung gusto nating mangyari. Tamahan naman ng hiya itong mga garapal na ngungurakot sa bayan at wag nating i-normalize yung korupsyon kasi ganun yung nangyari. Nag-normalize na sa atin, parang tanggap na natin. So kailangan baguhin natin yung ganung pag-iisip na meron tayong pag-asa na baguhin, meron tayong pag-asa na panagutin, mas transparent at mas malinis na gobyerno ang dapat nating hinihingi sa ating mga leaders at hindi lang yung magaling lang tumulong, hindi lang yung pakilala lang na dapat yung malinis na gobyerno, yun yung ating hingin sa kanila. At hindi madali yun, syempre dahil malalim nga yung roots ng corruption at halos lahat may bahid yun ang problema lahat tayo look the other way one time or another. Pero sa akin, kung hindi tayo action ngayon, kailan pa? Tulong-tulong tayo para tamaan naman ng hiya ng mga kurakot ng mga public officials at mga politiko natin. Ayun, thank you very much, Sir Mark. Sir Gabe, what can you say about this initiative? I think it's a long time coming that we should have an initiative like this para sa mga content creators, sa mga influencers na not necessarily inclined to talk about politics, but we owe it to the people that gave us the platform to speak about things that matter. And we should uphold ourselves at a higher standard kasi yung platform natin, walang kwenta yan kung hindi natin siya ginagamit sa maayos at sa ikabubuti ng kababayan natin. I believe that a lot of content creators have become inherently selfish in a sense that they only want to
to make money out of their content. But hopefully, as initiatives like this grow, makakuha tayo ng enough support from other content creators, bigger content creators, na maging mas vocal pa against corruption. We are here right now to support creators against corruption. And sana mas lumaki pa to, and we are calling all content creators out there who are tired, who are angry, who are frustrated, who've had enough against the corruption that we're experiencing right now sa Pilipinas, because corruption kills, corruption ends lives, and corruption makes the lives of the Filipinos inherently worse. And Filipinos do not deserve that. And Filipinos watch our content, and we earn from them watching our content. It's the least that we can do to stand up for them and to stand up with them. Yun lang po. Thank you very much, Sir Gabe. Let us all agree that corruption is something that we must stop, regardless of who you support. Some of you may support BBM. Some, I don't know if anyone here supports Duterte. You know, but some of you may be pink or dilaw. But ano ba sabi ko, please lang, kahit sino man sinusuportahan nyo, magkasundo tayo. Pag corruption, walang sinasanto dyan. Kahit sino yan. Let us not idolize these politicians. They are people, they are fallible. We need to first follow our principles before we follow any personalities.